What's up mga tropa? Welcome back sa ating channel. Handa na ba kayo sa isang matinding bakbakan ng katwiran? Dahil ngayon, bubulat-latin natin ng husto yung isa sa mga pinakapundasyon ng aral ng MCGI, yung mismong proseso kung paano sila gumawa ng miyembro. O kapit lang kayo dyan ha, simulan na natin to. Naisip niyo ba yun? Paano mo sasabihin sa friends mo, "Uy, sorry, di ako makakasama sa gala for 2 weeks, may indoctrination ako." Girl, mas matagal pa yan sa 30-day free trial ng mga app. At take note, nung 90s daw, 30 days pa yan. Grabe ang commitment. So paano nga ba ang opisyal na proseso ayon sa MCGI para maging isang disciple? Sige nga, ilabas na natin ang ating mga magnifying glass at imbestigahan natin to. Okay, ang sentro ng usapan natin ngayon ay yung tinatawag na The Great Commission. Ito yung parang isa sa mga huling habilin ni Jesus sa kanyang mga alagad bago siya umakyat sa langit. Makikita natin yan sa Matthew chapter 28. So, binasa yan ni Brad Ellis sa atin. Sabi, "Humayo kayo at gawing alagad ang lahat ng bansa. Bautismohan sila at turuan silang ganapin ang lahat ng inutos ko." Parang ang linaw ng pagkakasunod-sunod, di ba? Una, gawing alagad. Pangalawa, bautismo. Pangatlo, turuan. Simple. O, akala nyo lang yun. Ito yung sinasabi nila na proseso based daw sa verse. Una, make a disciple. Pangalawa, baptize. Pangatlo, saka mo turuan. Okay, gets? Logical. Parang andali, di ba? 1, 2, 3. Pero, dito'y napapasok yung magic trick ng MCGI. Eto na. Ito ang nangyayari sa totoong buhay. Binaliktad. Una, teaching muna. Hindi lang basta-bastang teaching ha, 14 days, minimum. Kadalasan umaabot pa ng buwan yan pag busy ka. Brainwashing galore. Pangalama, baptism. At pangatlo, saka ka pa lang daw ituturing na disciple. Teka. Di ba ang sabi sa Bible, make a disciple muna? Anyari, paanong nauna yung teach sa make a disciple? Binaliktad mga chong. So bakit? Bakit nila kailangang baliktarin ang proseso? Simple lang mga par, dahil mayroon silang missing gospel. Yup, wala sila nung totoong ebanghelyo, kaya kailangan nilang gumawa ng sarili nilang sistema. Dito nagsisimula ang lahat ng kalokohan. Ano ba ang gospel o ebanghelyo para sa MCGI? Heto siya, isang mahabang listahan ng mga rules at mga bawal. Bawal kumain ng dugo, bawal magpagupit ng buhok ang babae, bawal magsuot ng alahas, dapat alam mo yung tamang pangalan ng church. Kailangan mong matutunan at sundin lahat yan para maligtas ka. So, hindi siya good news, no? Parang good rules na nakaka-stress. O kaya, good luck na lang sa'yo gospel. Okay, para mas malinaw, pagkumparahin natin yung gospel nila sa tunay na gospel na nasa Bible. Tignan nyo yung agwat, langit at lupa. Dito sa kaliwa, yung turo nila. Bad news, isang listahan ng rules. At anong standard? Perfection. Sabi sa Romans chapter 3 verse 23, lahat ay nagkasala. At pag nagkamali ka kahit isa lang, kamatayan ng parusa. Sabi sa Romans chapter 6 verse 23. At sino bang di nagkakamali? Sinungaling ka daw pag sinabi mong wala kang kasalanan. Sabi sa 1 John chapter 1 verse 8. So yung gospel nila is impossible. Fake news. Pero tingnan niyo sa kanan, yan ang good news. Hindi to listahan ng dapat mong gawin, kundi isang report ng ginawa na ni Jesus. Una, namatay si Kristo para sa mga kasalanan natin. Pangalawa, siya'y inilibing. Pangatlo, siya'y muling nabuhay. Yan ang 1 Corinthians chapter 15. Yan ang ebanghelyo. Hindi sweldo na pinaghirapan mo, kundi regalo na tinatanggap mo lang sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang laki ng difference. Kung ang paggawa ng disciple ay parang pagluluto, ano yung pinakaimportante? Yung main ingredient, di ba? At yun ang ebanghelyo o ang gospel. Ang tanong, tama ba yung gospel na sineserve ng MCGI? So, isipin mo to ha, sa loob ng 14 na araw, ano ba yung pinapakain sa'yo? Parang pumunta ka sa isang restaurant, umorder ka ng paborito mong sinigang, pero ang binigay sa'yo sa loob ng 2 linggo ay listahan lang ng mga sangkap at yung instruction kung paano magluto. Hindi yung mismong sinigang. Ganyan yung indoctrination. Hindi yung main dish ang binibigay, kundi yung napakahabang listahan ng mga bawal at dapat gawin. So, kung ang totoong gospel pala ay tungkol sa ginawa ni Jesus at hindi isang mahabang listahan ng rules, paano ba talaga gumawa ng alagad ang mga apostol noon? Gumamit ba sila ng 14-day indoctrination seminar with free sopas? Tara, silipin natin sa Book of Acts.
Tingnan natin kung gaano kabilis ang conversion noong panahon ng mga apostol. Spoiler alert, wala silang time para sa 14-day seminar. Bilis mode sila mga par, walang preno. Okay, patunayan natin yang gamit ang Biblia. First case study natin, yung Ethiopian eunuch. Ang tawag natin sa kanya, the instant noodle disciple. Bakit? Kasi makikita natin dito kung gaano kabilis at kasimple ang recipe ng Bible para makagawa ng isang disciple. Ito yung eksena sa Acts chapter 8. Yung eunuch na isang mataas na opisyal ay nagbabasa ng scroll mula sa aklat ni Isaiah. At hindi ito basta-bastang chapter. Sakto, nandun siya sa Isaiah chapter 53, yung prophecy tungkol sa nagdurusang lingkod. Ang binabasa niya ay tungkol sa isang tupa na dadalhin sa katayan, walang katarungan at inalisan ng buhay. Malinaw, di ba? Tungkol ito sa isang taong mamamatay. Anong ginawa ni Philip? Ginamit niya yung mismong text na yan para ipangaral si Jesus. Sabi sa verse 35 ng Acts 8, he preached Jesus to him. Anong parte ni Jesus ang pinangaral niya? Siyempre, yung good news, yung kamatayan ni Kristo para sa kasalanan na mismong nabasa na ng eunuch at yung kanyang muling pagkakabuhay. Paano naging kasama yun? Kasi kung babasahin mo yung tuloy ng Isaiah chapter 53 sa verses 10 to 11, sinasabi doon na makikita niya ang kanyang lahi at pahahabayin niya ang kanyang mga araw. Paano mangyayari yun sa isang taong pinatay? Maliban na lang kung siya ay muling mabughay. Yun ang henyo doon. Ginamit ni Philip yung Old Testament para ipangaral yung buong ebanghelyo, kamatayan, paglilibing at muling pagkakabuhay. At ano ang naging resulta? Boom! Naging disciple agad. Naniwala at nagpabautismo on the very same day. Sa loob ng karwahe, sa gitna ng desyerto. Ang tanong, nasaan yung 14-day mass indoctrination? O kaya yung 30-day indoctrination noong dekada 90? Nagdala ba si Philip ng whiteboard at projector? Tinanong ba niya muna kung anong pangalan ng church na aaniban? O kung mahaba ba buhok ng nanay niya? Hindi. Pinangaral ang gospel, naniwala ang tao, at naging disciple. Ganun lang kabilis. Ang susunod natin ay isang Roman centurion, si Cornelius. Isang sundalo, isang Gentile, pero may takot sa Diyos. Inutusan si Apostle Peter na pumunta sa bahay niya para mangaral. So, ano kaya ang laman ng sermon ni Peter? Tungkol kaya sa tamang pangalan ng church? Tingnan natin. Ayan na, kitang-kita natin. Ang sermon ni Peter, napakaikli at direct to the point. At pakinggan nyo ha, ito rin yung eksaktong mensahe na ipinangaral ni Philip sa eunuch. Ang kamatayan ni Jesus, ang kanyang muling pagkabuhay at ang kapatawaran ng kasalanan para sa lahat ng sumasampalataya sa kanya. I-breakdown natin, kamatayan, muling pagkabuhay, kapatawaran sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang simple, di ba? Pansinin nyo kung ano ang wala sa sermon. Walang mahabang listahan ng mga rules and regulations. Ang buong focus ay sa kung anong ginawa ni Jesus para sa atin, hindi sa kung anong kailangan nating gawin para sa Kanya. At ito na nga mga besh, ang pinaka-shocking sa lahat. The moment na naniwala sa mensahe ni Peter, bumaba sa kanila ang Holy Spirit. Anong ibig sabihin yan? Saved na sila. Disciples na sila. Naging parte na sila ng pamilya ng Diyos that very instant. At ito ang malupit, nangyari ito lahat bago pa man sila mabaptize. Ang bautismo ginawa na lang pagkatapos bilang patunay na sila ay tunay ng mananampalataya. My goodness, this single event just demolishes the entire MCGI indoctrination model. Para mas maintindihan natin at hinding-hindi na talaga malimutan kung paano nila binaliktad ang lahat, gagamit tayo ng isang napakasimpleng analogy. Ito ang ugat versus bunga 101. Ito yung susi. Ito ang fundamental error ng MCGI mga par. Simpleng-simple, pero dito sila nadali. Napagpapalit nila ang ugat ng isang puno sa bunga nito. Isang simpleng pagkakamali, pero nakakasira ng lahat ng bagay. Okay, break it down natin. Ang ugat ng kaligtasan natin ay ang faith sa gospel, pananampalataya sa DBR ni Kristo. Dito ka nagiging born again. Dito ka nagiging disciple. Yan yung ugat. Ngayon, ano naman ang bunga? Ang bunga, yan yung baptism at yung teaching. Isipin mo, ang baptismo ay parang birth certificate mo lang. Hindi naman yung birth certificate ang nagbigay buhay sa'yo. Patunay lang yan na ipinanganak ka na. At ang teaching, yan yung pag-aaral ng family rules ngayong parte ka na ng pamilya ng Diyos. Ang mga ito ang nagpapatunay na isa ka ng disciple. Hindi ito ang paraan para maging disciple. So ito ang buod ng kanilang kamalian mga chong.
Napagkamala nilang yung bunga, yung bautismo at pagtuturo ng mga utos bilang ugat ng kaligtasan. 100% baligtad. Pinipilit nilang mamunga yung puno na wala pang ang ugat. Anong ending? Peke yung bunga at stress yung puno. Okay, para mas malinaw pa sa sikat ng araw sa tanghaling tapat, ilagay natin yung dalawang modelong yan side by side. Dito nyo makikita kung gaano kagulo yung sistema nila kumpara sa linaw ng nasa Biblia. Ayan, tingnan natin yung diretsyong linya ng biblical model laban sa parang sinulid na ginawang laruan ng pusa ng MCGI model. Tingnan yung biblical model, napakasimple. Number 1, preach the gospel. Number 2, pag may maniwala sa sandaling yon, saved na siya at isa na siyang disciple. Yan ang ugat. Number 3, baptism bilang public declaration. Bunga yan. Number 4, at panghabang buhay na pag-aaral para sa spiritual growth. Bunga pa rin yan. Ngayon, sa MCGI model. Number 1, teaching of laws for 14 plus days. Number 2, kailangang mong maniwala sa listahan ng mga batas. Number 3, baptism. Number 4, tapos saka ka palang magiging disciple pero may condition pa kung susundin mo lahat ng batas. Ang ginagawa nila ay hindi paggawa ng disciples of Christ kundi pag-recruit ng mga miyembro para sa kanilang organization. Malaking pagkakaiba yon. Alam ko sasabihin ng iba, paano yung John chapter 8 verse 31? Sabi ni Jesus, kung mananatili kayo sa aking salita, kayo'y tunay na mga alagad ko. Pare, yan yung classic na pagkakamali ng pagkakalito sa ugat at bunga. Pansinin nyo, kausap ni Jesus dito yung mga Jews who had believed Him. Ibig sabihin, mananampalataya na sila, alagad na sila. Hindi sinabi ni Jesus, manatili muna kayo sa salita ko para maging alagad ko. Ang sabi niya, dahil alagad ko na kayo, which is the root, ito ang magiging ebidensya o bunga niyan. Mananatili kayo sa aking salita. Gets? At para tapusin tong ating pagsusuri for today, pag-usapan natin kung bakit napakadelikado ng pagkakamaling ito. Bakit itong missing gospel na to ay parang lason na kumakalat at sumisira sa lahat. Nakakalungkot isipin, pero ito ang katotohanan para sa marami. Kahit nakatakas na sa organisasyon, dala-dala pa rin nila yung bigat, yung pagod, yung feeling na kailangan mong pagtrabahuhan ang kaligtasan mo. They still haven't found the true rest for their souls na ipinangako ni Jesus kasi ang itinuro sa kanila ay yung mabigat na pamatok ni Brad Ely, hindi yung magaan na pamatok ni Kristo. At ito na nga, ito ang pinakaugat ng lahat dahil wala sila nung totoong gospel of grace. Napilitan silang mag-imbento ng isang sistema na nakabase sa gawa. At itong works-based na pundasyon na to, itong poisoned root na ito, dito na ngayon tumutubo ang lahat ng iba pang toxic na doktrina nila. Yung tungkol sa bautismo na sa kanila lang daw valid, yung tungkol sa pagiging miyembro ng church na sila lang daw ang totoo. Lahat yan, dito nagmumula. Para sa mga bago pa lang dito, ito na yung pangatlong episode ng series natin na Unlearning MCGI Mass Indoctrination Day 1. Kung sakaling napadpad ka dito at hindi mo napanood yung mga nauna, relax ka lang. I-check nyo lang yung playlist link sa description o sa comment section para masundan nyo yung buong kwento. At kung gusto nyong basahin yung buong article, nandun yan sa Kong Steps blog. Kung tamad ka namang magbasa, may full 1-hour podcast version din. Kumpleto recados, di ba? Nasa baba lang lahat ng links. At iiwan ko kayo sa tanong na ito. Kung yung mismong pundasyon ay baliktad, anong klaseng bahay ang may tatayo? Sa susunod na pagsusuri natin, sisilipin naman natin yung mga pader na bitak-bitak at yung bubong na may butas-butas ng bahay na yan, ang kanilang mga doktrina tungkol sa bautismo at sa exclusive church membership. Hanggang sa muli mga chong, ingat kayo! Grace and truth meet.